Isang matinding balita nga ang umalingaw-ngaw nang inatake na ng Israel ang mga target militar sa Iran sa pamamagitan ng mga pag-atake gamit ang aerial strike bago magbukang liwayway kahapon, at ito nga ay bilang pagtugon sa barrage ng mga ballistic missile na ipinaputok ng Islamic Republic patungo sa Israel noong nakarang buwan. Ito ang unang pagkakataon na tahasang inatake ng militar ng Israel ang Iran. Sinabi ng militar ng Israel na tinarget talaga nila ang kanilang mga aircrafts, ang mga pasilidad na ginagamit ng Iran para gumawa ng mga missile na pinagamit pampasabog sa Israel, pati na rin ang mga site ng mga surface-to-air missiles. Ngunit ayon sa ilan ay walang indikasyon na tinamaan ang mga pasilidad ng langis o nuklear ng Iran. Ipinaglaban ng Iran ng mga pag-atake ay nagdulot lamang ng limitadong pinsala at binawasan ng mga state-run media ng Iran ang kahalagaan nito. Ang mahakbang na ito ay nagpapakita nga na sa ngayon ay sinusubukan na ng parang bansa na iwasan ang medyo mga seryosong conflict. Gayunpaman, ang mga pag-atake ay naglalagay na sa panganib na ilapit ang magkaaway sa isang ganap na digmaan sa panahon ng tumitinding karahasan sa buong gitnang silangan, kung saan ang mga militanteng grupo na suportado ng Iran, which is kabilang dito ang Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon, ay parehong nasa digmaan na laban sa Israel. Matapos sa mga pag-atake ay naglabas nga ang Foreign Ministry ng Iran ng pahayag na nagsasabing ituturing nila itong may karapatan at obligadong ipagtanggol ang sarili laban sa mga banyagang gawaing agresyon. Sinabi rin ng Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Abbas Araghchi na walang hangganan ang Iran sa pagprotekta sa mga interes nito at humihiling na nga sa kondenahin ng United Nations Secretary Council ang Israel para sa mga pag-atake. Ngunit nitong Sabado lamang ay naglabas ang militar ng Iran ng maingat na nakasulat na pahayag na nagsasabing anumang ceasefire sa mga ground offensives ng Israel sa Gaza at Lebanon ay uunahing isaalang-alang kaysa sa anumang pag-atake bilang paghihiganti. Ayon sa panig ng Iran, 4 na tao ang napatay. Lahat ay kabilang sa militar na air defenses. Sinabi ng militar ng Iran na tinarget ng mga pag-atake ang mga base militar sa mga lalawigan ng Ilam, Khuzestan at Tehran. Ngunit ang makapangyarihang paramilitary Revolutionary Guard na nangangasiwa sa malawak na arsenal ng ballistic missile ng Iran ay nananahimik na nagbigay diin sa mga katanungan kung may tinamaan ba sa kanilang mga base. Binigyang diin ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nagbabala laban sa mga hinaharap na pag-atake. In short, may balak muli ang Iran na gumanti. Dapat malaman ng mga kaaway ng Iran ng mga matatapang na tao na ito ay nakatayo ng walang takot sa pagtatanggol sa kanilang lupain. At ayon naman sa panig ng Israel, sinabi ni US President Joe Biden sa mga mamamahayag na nagbigay ang Israel ng paunang impormasyon bago ang mga pag-atake at sinabi na mukhang wala namang tinamaan kundi ang mga target militar. Nakakuha ang kanyang administrasyon ng mga katiyakan mula sa Israel noong kalagitnaan ng October na hindi nito tatamaan ang mga pasilidad ng nuclear at mga pasilidad ng langis. Sinabi ng pinuno ng International Atomic Energy Agency na hindi naapektuhan ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran. Hindi nakaranas ang Iran ng tuloy-tuloy na barrage ng apoy mula sa isang banyagang kaaway mula nung digmaan nito sa Iraq noong dekada 1980. Maririnig ang mga pagsabog sa Tehran hanggang sa pagsikat ng araw. Malawak din ang pinaniniwalaang ang Israel ang nasa likod ng mga limitadong pag-atake gamit ang aerial strike noong Abril
malapit sa isang pangunahing airbase sa Iran na tumama sa radar system ng isang Russian-made air defense battery. Naunang nag-launch at nagpasabog ang Iran ng mga missiles at drone patungo sa Israel na nagdulot nga ng kaunting pinsala. Matapos mapatay ang dalawang general ng Iran sa isang tila Israeli airstrike sa isang diplomatic post ng Iran sa Syria. Noong October 1 ay naglunsad nga ang Iran ng hindi bababa sa 180 missiles patungo sa Israel bilang pagtugon sa mga nakakapinsalang pag-atake na isinagawa ng Israel laban sa Hezbollah. Nagdulot ang mga ito ng kaunting pinsala at ilang sugat. Sinabi nga ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na gumawa ng malaking pagkakamali ang Iran. Kung ang rehimen sa Iran ay gagawa pa ng pagkakamali sa pagsisimula ng isang bagong round ng pag-raise ng ganitong klase ng conflict, kami ay obligadong tumugon. In short, papalag talaga ang Israel. Ipinakita ng mga larawang inilabas ng militar ng Israel ang mga kasapi na naghahanda na umalis para sa mga pag-atake sa mga American-made F-15 at maging F-16 warplanes. Inilarawan ng pahayag ng militar ng Iran ang mga warplanes ng Israel na nagpapalipad ng magagaan na missiles mula sa distansyang 100 kilometers mula sa hangganan ng Iran. Tinamaan nga ng mga missiles ang mga radar station ng air defense, sabi ng militar, which is ilan sa mga ito ay nasa ilalim na ng pag-aayos o pagkukumpuni. Inakusahan ng misyon ng Iran sa United Nations ang US ng pakikilahok sa pag-atake na nagsasabing kontrolado ng United States ang himpapawid ng Iraq. Ang pag-atake ng Israel ay hindi tumama sa mga pasilidad na mataas ang visibility o simboliko na maaring magdulot ng makabuluhang tugon o ganti mula sa Iran. Nagbigay din ito ng puwang sa Israel para sa paghahanda kung kinakailangan na, at ang pag-target sa mga sistema ng air defense ay napapahina sa kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sarili laban sa mga hinaharap na pag-atake. Sinabi din ni US Defense Secretary Lloyd Austin kay Yoav Gallant, ang Israeli Defense Minister, na huwag gawin ng Iran ang pagkakamaling tumugon o gumanti sa mga pag-atake ng Israel na dapat magmarka sa katapusan ng palitan nito. Sa kampanya ngayong katapusan ng linggo, pansamantalang tinalakay din ni Vice President Kamala Harris at dating President Donald Trump ang mga pagsasagawa ng mga airstrike. Alam mo ba na hinimok ni Harris ang de-escalation at hindi ang pagtindi ng maaktibidad sa rehiyong iyon? Malakas ang paniniwala nila na dapat itigil na ng Iran ang mga ginagawa nito na nagdudulot ng banta sa rehiyon, at palagi naming pinagtatanggol ang Israel laban sa anumang pag-atake ng Iran sa paraang iyon. Ito ay ang mga nabanggit ng Vice President Kamala Harris. Sa pagtarget sa mga site militar at mga pasilidad ng missile sa halip ng mga infrastruktura ng nukleyar at enerhiya. Ipinapahayag din ng Israel na hindi ito naghahanap ng karagdagang tensyon sa ngayon